Hollywood TV. Tumahimik na rin siya bagaman may nadama siyang pagngit-ngit sa kalooban. She wasn't being sensitive and selfish about the whole issue regarding Liza. Pero utang na loob, napapaaway na silang lahat ni Will at ayaw pa rin magpaawat ni Liza sa maling desisyon nito. Saka nakaalam na nga rin ng pamilya nito, hindi ba? Kaya ano pa ang dapat niyang gawin? Hanggang sa pakikipag-date ba niya ay isisingit pa rin ang isyong iyon? Nang magyaya si Will na manood sila ng sine ay umayaw siya. Nagpahatid na siya rito pa uwi. I'm sorry. Paghingi nito ng apology nang nasa kotse na nito sila. Hindi agad nito in-start yon. Nasira ko yata ang date natin. No big deal, sabi niyang hindi tumingin dito. Date lang naman to, hindi ba? Marami ka ng babaeng na i-date, Will. Wala akong ipinagkaiba sa kanila. Maghihiwalay rin tayo one of these days. Iniisip pa lamang niya ang mangyayaring iyon ay gusto na yata niyang gumawa. Ngunit nandito na iyon. Pumayag siyang makipag-date kay Will at iyon talaga ang gusto niyang mangyari. She would just relish the moments while she was still with him. Isa pa, pinapahalaga niya ang effort nito para sa kanya. Nagmamaneho ito mula sa Makati upang makita lamang siya araw-araw. As a steady date, wala siyang reklamo rito. He was caring and affectionate and he adored her a lot. You're not like them, Max. Napag-usapan na natin to, hindi ba? We're not just casually dating. And please, huwag ka muna magsalita tungkol sa hiwalayan. I don't want us to go there. And what made you say that? May paghahamong tanong niya. Banayad na ipinaling nitong mukha niya paharap dito. Because whatever you feel for me, masuyo itong ngumiti. Baby, I think I kind of feel the same way. I don't think so. Ayaw niyang umasa. Ang alam niyang aakalain ni Will na nararamdaman niya para dito ay pagkagusto, pagnanasa at pagkahumaling. Definitely not love. Kung tutuusin, kayang magdeklara ni Max ng pag-ibig dito, ngunit pinipigil lamang niya ang sarili niya. She was afraid she was going to shock him big time. Baka lumayo ito sa kanya. Hindi yata niya makakaya mangyari iyon. So she wasn't the brave after all. Pumikit siya at hinayaan na lamang niya ang sariling magtangay sa kung saan nang idinulot nitong halik sa kanya. Hindi na nagulat si Max nang tumawag sa kanya si Liza isang gabi. Gusto na nitong kunin ang perang ininvest nito sa clips at sa lalong madaming panahon daw. Just like that, may hinanakit na sambit niya. I'm sorry, Max. Sabi ko naman kasi sa inyo noon na huwag na kayong makialam sa amin ni Bernard. Sabi ni Liza. Kaibigan kita, Liza. Natural lang naman sigurong ipagtanggol kita. We're just business partners, nothing more. Max cheered at her. At sino nagtanim niyan sa kokote mo? Si Bernard ba? Siya rin ba nagsabing kunin mo na ang pera mo sa clips dahil hindi nagagastos ang daddy mo sa iyong kasal? Goodbye, Max. Paalam na ni Liza sa pumiyok na boses. Parang nagpipigil pa yatang umiyak ito. Pupuntahan kita sa clips this Friday afternoon. I want my money ready when I arrive. Naiinis na ibinalik niya ang volume ng TV na kanina ay nakamute. Ngunit wala na siyang ganang ituloy pa ang panonood. Nakahanda na siyang matulog nang tumawag naman si Will. Nasa Imus pa raw ito at ayaw pang bumalik sa Maynila. Nang mapunan nitong matamlay ang boses niya ay nag-ungkat tungkol doon ay napilitan siyang ikwento ang phone call sa pagitan nila ni Liza kanina. Nakakainis lang kasi, sinabi ba namang business partners lang kami? Hay, minsan talaga, pag mabait kasi sa akin ng isang tao, feeling ko close na agad ako. Paglalabas niya ng loob dito. Masama lang ang loob nun kaya kanya nasabihan nun, but I'm sure she considers you a real friend. Whatever,
Kakausapin ko siya, okay? Pangaalo ni Will. Hindi tamang idamay niya pati ang negosyo mo dahil lang sa baliw na nobyo niya. Isa pa, ako naman ang bumugbog kay Bernard. Will, you don't have to do that. Saka huwag ka na mag-alala. May pera akong nakahanda para kay Liza. I have a lot of money saved in the bank. Pinapadalan ako ni Mama buwan-buwan ng pera mula sa Australia at hindi ko yun ginagalaw. Sweetie, can I come over? Tanong nito. I wanna see you. Ayoko matulog kang malungkot. Napangiti si Max sa pag-alala nito. Bahala ka, nakapantulog na ako. Tamad na ako magbihis para sa'yo. What are you wearing then? He jokingly asked her in a low, raspy and flirty voice. Tumawa siya kahit na tinablan siya sa malanding boses nito. Pantulog nga. Ngunit pilya siyang nagpangisi ng pasadahan niyang kasuotan. She wore a white tack top and very short gym shorts. She wasn't wearing any underwear. Ayos lang sa akin, hindi naman ako siguro naka-see-through nightie, hindi ba? Biro nito. Baka makalimot ako bigla niyan. Punta ka na nga rito? Okay, magbibihis lang ako. Wag na, okay lang pumunta ka rito na nakapantulog. Hindi pwede. Bakit? Nahihiya kang makita kitang nakapajamas? Natatawang tanong niya. Hindi pajamas ang pantulog ko. Then what? Nothing. Muntik na niyang mabitawan ng cellphone. Hindi nga nakaligtas mula sa paningin ni Will ang provocative na suot ni Max nang pagbuksan niya ito ng pinto. Lihim na napangiti siya nang mahuli niyang panakaw na sinusulyapan nito ang kanyang pantaas at nakasuot naman nito ng puting t-shirt at khaki cargo pants. He looked nice, lalo pa siguro kung wala itong saplot. She must admit she was turned on by that thought. Yumakap siya rito at humalik naman ito sa kanyang sentido nang magkadaupang palad sila. He held her for a while and rubbing her back and caressing her hair. Nakakapayapa pala ng kalooban ang mayroong gumagawa niyon sa kanya. Nawawala na ang ngit-ngit niya kanina pa para kay Liza. Tumingala siya kay Will. Thank you for coming. Hindi nito binitawan ang baywang niya. Basta ikaw, nakangiting sabi nito. You want some coffee? Alok niya pagkarating niya sa gitna ng sala. Actually, I'm kinda craving something else. Makahulog ang sabi nito. His eyes were already hazy when she looked at his face, feasting on the lovely sight that she displayed before him. Hindi siya pumalag nang hilahin siya nito palapit dito at halikan siya sa mga labi. Iced tea. Nakangiting alok niya rito nang tumigil sila sa paghahalikan. Umiling si Will. Naglakad siya patungo sa kusina. Bumuntot naman ito. Ramdam niya ang mainit na tingin nito sa kanyang likod. Orange juice? Tanong niya. No, sagot nito. Nag-about face siya rito. What do you want then? Hinawakan nito magkabilang panig ng kanyang leeg. You. Max let out a little smile. Ang bilis mo namang makalimot. Kasalanan mo. Anas nito. Saka siya muling hinalikan. They wanted each other tonight. Hindi na siya nagulat. At ngayong gabi ay mapupuna na ang init ng pangangailangan na nadarama nila sa isa't isa. Ngayon na, hindi bukas o sa makalawa. He completely inside her. They were one. Halo-halo ang pakiramdam niya sa mga sandaling iyon. Pain merged with a growing sensation of pleasure and bliss. He broke the kiss and looked at her face. Sweetheart, are you okay? Worried and cautious na tanong nito. Tumango si Max na 2 beses. Saka pumikit. Humigpit ang pagkakayakap ng kanyang mga binti sa balakang nito until she reached that point. Iyong pakiramdam na malapit na niyang marating ang luwalhati. Will. Her white cries filled the entire house as he reached the summit of ecstasy. She collapsed in his arms as she savored the aftermath of her orgasm.
Hindi nito hiniwalay ang katawan sa kanya at hindi rin niya kinalas ang mga binti mula dito. Nasa ganong ayos sila nang buhat-buhat siya nitong naglalakad patungo sa dining table. Umupo ito sa isang silya at sa kandungan siya nito umupo. Will, banggit niya sa pangalan nito nang tuluyan na siyang mahimasmasan. Skin to skin, she could feel their heartbeats beating in unison. Yes? Did you? Ngumiti ito at umiling. Hinaplos nito ang kanyang likod. It's okay, Max. Ngunit gusto niyang ibalik dito ang sarap at luwalhating ipinadama nito sa kanya. Gusto rin niya itong paligayahin. Max kissed him hard on the lips, sparing her tongue, and then she wriggled on his lap. Baby, you're still core. Paalala sa kanya ng binata nang mahulaan ko anong gusto niyang mangyari. I'm fine, Will, sabi niya at sinikap bilisan ang pagtaas-baba sa kandungan. And it felt more wonderful than the first when he came hard with her, crying out her name so loud in elation. Sinamahan si Max ni Will ng araw na iyon na mag-withdraw sa bangko. Kahapon pa siya nakatawag sa bank manager upang ipaalam dito na mag-withdraw siya ng malaking halaga kaya hindi sila nagtagal sa bangko. Tama ang sabi nila, 2 bagay lang daw makakasira sa pagkakaibigan ng 2 babae. Pera o lalaki. In my case with Lisa, it was both. Malungkot na sabi ni Max nang kumakain sila sa restaurant ni Will. Pero wala kang kasalanan sa pangyayari, Max. Bakit nga pala nandito ka pa? Pagbabago agad niya ng paksa ng usapan. Naririndi na talaga siyang sumisingit na lamang palagi ang Liza Bernard issue sa mga moment nila ni Will. The irony ng dahil hindi na sa isyong iyon kaya sila nagkakilala at nagkalapit ni Will. Si Don ka na muna ang bahala sa The Hive. Dito muna ako sa Imos. Ayoko malayo sa'yo. Pabirong tinaasan niya ito ng isang kilay. At bakit? Ngumiti lamang ito sa kanya ng ubod ng tamis. Bahagyang inilapit niya mukha rito at hininaan ng boses niya. Oy Will, kung inaakala mong mauulit pa nangyari sa atin ng isang gabi, nagkakamali ka. Tama. Dahil sa susunod ay sisiguruhin na niya na sa honeymoon niya mangyayari iyon. Kung maaari lang sana na si Will din ang lalaking iyon. But she was afraid to ask for too much. Oo nga't nagtitake siya ng chance ngayon dito. Ngunit praktikal at makatotohanan pa rin siyang nag-iisip. Not every chance taken would end up in a positive result. Lalo pa ngayong may nangyari sa kanila ni Will. Hindi na siya magtataka kung isang araw ay titigil na ito sa pakikipag-date sa kanya. Well, nakahanda naman siya kung sakali mangyari iyon. O handa nga ba siya talaga? Bahala na ang buong Avenger sa kanya. Sa kanyang pagmamarkulyo, hindi tuloy niya napansin ang pagbabago na ekspresyon ng mukha ni Will. Parang dumilim iyon. Pagpunta nila sa clips ay naroon na si Liza. Lihim na nagpapasalamat si Max at hindi nito kasama si Bernard. Natakot siguro ang lalaking iyon na makipagharap sa kanya sa mismong salon. Balwarte kaya iyon ng mga bading. Baka makalbo pa iyon sa lahat ng parte ng katawan nito kapag nagkataon. Walang imik na tinanggap ni Liza ang pera na nakasilid sa sobre. Pagkatalikod sa kanya nito ay hinabol ito ni Will sa may pintuan. I don't think this is fair at all, Liza, sabi ni Will. Hinarap ito ni Liza. What's unfair about it? Kinukuha ko lang ang pera ko. You can't just expect to get your money back right away. You invested it. Ano bang problema, Will? May pera namang naibigay sa akin si Max. Napahalokipip na lang si Max habang pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. She was already sick and tired of all that. Mas mabuti na nga siguro maghiwalay sila ng landas ni Liza. Gusto niya ng tahimik na buhay na walang lalaking umaaligid-ilid tulad ni Bernard. Tahasang ipinagtanggol siya at kinakampihan ni Will sa pagtatalo ng mga ito at tila hindi yun mapaniwalaan ni Liza.
Nagpalipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa ni Will, saka ito tumango-tango. Nagsalita na siya. Yes, Liza, nag-join forces talaga kami ni Will against you and your Bernard. Sarkastikong sabi niya na sinundan pa nga ng pag-ikot ng mga mata. At alam mo na rin hindi ba ding si Will? Like duh, eksaheradang bulalas niya. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. At kinailangan ko lang naman magpaliwanag ng katakot-takot kay Bernard. Napamura si Will. Ang lahat ng kaguluhang ito ay dahil lamang dyan kay Bernard. That man who treats you like no one. How dare you to say that? Galit ding sabi ni Liza rito. Unlike you, that man is a faithful and loyal lover. Papakasalan niya ako, Will. Hindi siya gaya mong takot sa commitment, malikot sa mga babae at papalit-palit ng date. Nakakalokong tumawa si Will. As far as I know, wala pa akong sinaktang babae. And please, Bernard only remained faithful to you dahil ikaw lang ang nahanap niyang babaeng pumapayag na masaktan at napaigtad si Max nang sampalin ni Liza si Will. Napilitan niya ang binata at hinawakan ito sa braso. Will, that's enough. Mahinahong saway niya rito. What is the matter with you, Will? Naiiyak na galit na sabi ni Liza. Can't you stand seeing me with another man? Can't bear the reality that I'm getting married now? Hanggang ngayon pa ba ay may nararamdaman ka pa rin sa akin? Are you still in love with me? Si Max ang nagulat sa pangastigo ni Liza kay Will. Gusto niyang bitawan ng braso ni Will, ngunit parang kusang pumapagkit doon ang kamay niya at hinila pa ito. This has nothing to do with me at all, Liza. Matigas na sabi ni Will. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.